Di ka gutom sa tinapay, ni kauhawan naman tubig. Kundi ka gutom sa pagkarinig sa salita ng Diyos. Hanapin lang masikap, hindi na masusumpungan. Tatawid dagat at dagat. Upang hanapin ang salita ng Panginoon kailanman, hindi na masusumpungan. Mayroon mahula sa Bible. Amos 8:11. Hindi ko lang alam kung naniniwala kayo. At mayroon dyan tinatawag na, kumbaga sa kuwan na close of provision. Pagsara ng pintuan ng kaligtasan. Pagsara ng pintuan ng awa. Close of provision. Yung parang silyado na ang tao. Bakit? Diyan sa Apokalipsis, mayroon ako, kung hindi ako nagkakamali, sabi roon ay, ang banal, magpapatuloy sa kanyang pagkabanal. At ang matuwid, ay magpapatuloy sa kanyang matuwid. At ang masama, ay magpapatuloy sa kanyang pagkamasama. Ibig sabihin, hindi na mabago ang tao. Silyado na siya. Ang banal, magpapatuloy na yan pagkabanal. Ang matuwid, magpapatuloy na yan sa pagkamatuwid. At ang masama, magpapatuloy na yan pagkamasama. Ang isa sa nakakalabot, yung hula sa Bible, yung nakita ni Juan Revelador, dyan sa Apokalipsis. Mayroon kasi dyang 7 salot na binabanggit ang Biblia. Mayroon dyang 7 mangkok na kagalitan ng Diyos. Na kung iyong i-Bible study yan, nakakakilabot sa balahibo. Bakit? Sa galit kasi ng Diyos. Sabi niya, kapag ka dumating na yung oras na talagang, kumbaga sa tao, na impito na, yung bagang sagad na sa galit. Yung parang umabot na sa sukdulan na, ito na, end na, tapos na to. Tapos na ang sanlibutan. Hukuman ko na to. Mayroon diyang mababasa sa Bible na ilang mga talata na sa galit ng Diyos, yung 7 mangkok ng kagalitan, unang mangkok, inutusan ng Panginoon Diyos ang anghel. Letra por letra, mababasa yan eh. Pwedeng hingin yung talata, ibibigay ko. Nandun sa guide ko eh. Inutusan ng Panginoong Diyos, inutusan. Ang unang anghel na may dala ng unang mangkok. Kasi 7 mangkok yan eh, ng kagalitan. Unang mangkok, inutusan ang Panginoong Diyos. Dali mo itong mangkok, ibuhos mo sa hangin. Pagbuhos sa hangin, ang unang mangkok ng kagalitan ng Diyos, ang mga tao nagkaroon ng sugat na masama na hindi gumagaling. Parang cancer siya, parang cancer ba? Nagnanaknak siya, hindi nagkaroon agad ng sugat na masama. Punta tayo sa doktor, magkakagulo ang mga tao. Magkakagulo ang mga tao. Punta tayo sa doktor. Ang doktor din, may sugat din, hindi gumagaling. Yan ang unang kagalitan. Hanggang sa 7 yan na magkakaroon na ibuhos ang pangalawang mangkok, magkaroon ng ang dagat maging dugo. At ang tubig na inumin maging kulay dugo, maging dugo. May sugat ka na hindi gumagaling, mayroon ng inumin na dugo, hindi ka na makakain ng isda kasi patay ang mga isda kasi dugo na ang isda. Ang dugo ng at ang 3 mangkok ibuhos, kung hindi ako nagkakamali, kasi nasa yan, pero lahat mababasa. Kung hindi ka mo matatandaan ang pagkasunod-sunod, pero yung pagkasabi na ibuhos sa araw, ang araw nagpipitong doble ang init. Ito ngayon, grabing init ngayon. Ilang degree tayo ngayon? Pero pituhin pa yan. So, ibig sabihin, parang matutunaw ang bakal. Mayroon ka ng sugat na hindi gumagaling. Mayroon ng hindi na makainom tubig kasi dugo na. Ang dagat, wala ng isda kasi dugo na ang hindi na mabubuhay. Kapag dugo na ang dagat, hindi na yan mabubuhay. Pagkatapos mainit pa yung araw, may sugat ka na, ang inumin dugo na, ang init pa, 7 doble ka init. 7 doble.
Gaano kainit yan? Ibig sabihin, kung magpayong ka na, tunaw diretso, pati bakal, pati ano. Yan ang tatlong kagalitan pa. Yung apat, kapag kaibuhos, magdidilim ang buong sanlibutan. Biruin mo, may sugat ka nang hindi gumagaling. Ang tubig at ang dagat dugo. Ang init ng araw 7 doble. Madilim pa ang sanlibutan. At ano ba yung ika-4? Basta 7 mangkok yan ng kagalitan. 7 mangkok ng kagalitan. At mayroon pa diyang sinabi na, hindi ko lang kasi nakalimutan ko na, tagal na, mga ilang taon na, mga 10 taon. Hindi na ako nagbabasa-basa. Pero yun ay mga detalyado yan sa guide. Yung 7 mangkok na kagalitan. At saka mayroon silang sinasabing the big one earthquake. Ang mga scientifico, mga scientists, hindi naniniwala na mayroong Diyos. Pero naniniwala sila na mayroong the big one na earthquake. Hindi sila naniniwala na mayroong Diyos na lumikha dito sa lupa, sa mundo. Pero sila ay naniniwala na mayroong the big one na earthquake na kailanman hindi pa nangyayari. Sa Bible, mababasa yan. Na mayroong isang lindol na hindi pa nagaganap na sobrang napakalakas. Na ang mga bundok na yan ay mapaparam. Ito ay hindi pa nangyari buhat ng itatag ang sanlibutan. Yung mga building na yan, ito, mga building, itong mga skyway na yan, mga walang tatayo kahit isa. Yan ang katotohanan. Kaya may sinabi si Pablo, kung sa mabuhay at sa mamatay, basta sa Panginoon tayo. Bakit? Kapag ka ipinaranas na ng Panginoon ang galit niya, para ipahimutang na ang iyang pagsilot sa mga tao. Karnero at saka kambing na Karnero ang sa wala kanding, ang sa tuo, tupa, karnero. Ibinubukod ng Panginoon ang kambing, masama, ang karnero, tupa. Dali sa langit. Yan ang totoo yan. Nakalagay yan sa Bible, pero ang iba hindi naniniwala. Pero napakaganda na naniniwala ka. Bakit? Kapag ka naniniwala ka na mayroong Diyos na lumalang sa atin, sumunod ka sa kanyang kaulooban, gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka, naniwala ka na mayroong Jesus Christ na napako sa krus upang ang sinumang sumampalataya maligtas. Naniwala tayo. Ang iba na hindi naniwala kasi hindi totoo. So kung hindi man sila naniniwala at tayo ay naniniwala, kung hindi man mangyayari, the same lang, plus pantay lang. Hindi man totoo yung Diyos na, hindi mo totoo na, hindi naman yan Hindi naman totoo, mga hearsay lang yan, hearsay wala, hindi totoo. So kung hindi sila naniniwala at hindi mangyayari, pantay lang sa naniniwala. Parehas lang naman Ang mangyari kung naging totoo, iwan itong isa. Pero kung hindi man totoo, sabi hindi naman totoo yan na may kalawang pagparito ang Panginoon, wala yan. Pantay lang. Halimbawa, naniwala ako, siya hindi. Kung hindi man naging totoo, na naniniwala ako na mayroon Jesus Christ na babalik upang kunin ang mga lingkod niya. Kung hindi man yan mangyayari, pantay lang kami sa hindi naniniwala. Pantay lang. Ang mangyayari kung maging totoo, sinong maiiwan ngayon? Kaya kaso lang, dapat lang natin alamin kung alin. Kasi yung the big one earthquake, the big one na earthquake, kapag kayan ay nangyari, walang tatayo dyan. Walang tatayo. Pero yung lingkod ng Diyos, sabi niya parang hindi ako nagkakamali, parang sa Isaias Sabi niya na, ang lingkod ko na matuwid, sabi niya, binibigyan niya instruction Pumasok ka, sabi niya, pumasok ka sa loob,
sa isarado mong iyong pinto hanggang ang aking galit ay makalampas. Mayroon eh. Lahat ba madisgrasya? Hindi ah. May instruction ng Diyos eh. Kaya nung unang panahon, tingnan mo yung mga kasaysayan ng unang panahon ng mahal na araw. Yung ipinaranas na ng Panginoong Diyos doon kay Paraon. Oh. Sabi ng instruction ng Diyos sa kay Abraham, sabi niya, utusan mo na lagyan ng kulay pula, dugo ang pinto ng mga lingkod ng Diyos na naniwala sa akin. O pinangguhitan nilagyan ng mga pinto ang walang tanda. 'Di ba? Utas sila. Bakit? Hindi naniwala eh. Kaya ang mga tao ngayon hindi naniwala na mayroon Jesus Christ na babalik, mayroon Jesus Christ na pako sa krus. Yung mga hindi naniwala, kung hindi man yan naging totoo, pantay lang. Parehas lang. Hindi pala naging totoo yan eh. Di pantay lang tayo. Ang mangyari kung maging totoo, na babalik si Jesus Christ para kunin. Kasi, sabi doon sa 14:1 ba yun? Sabi roon sa Juan, huwag maglumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung magkagayon, na kapag ka naipaghanda ko na kayo ng dakong kalalagyan, ay muling paririto ako sa lupa, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Maliwanag sabi ni Jesus Christ eh. Paano kung nangyari yan naging totoo? Ay di maiwan ka talaga, hindi ka naniniwala. Kaya tingnan mo nangyayari ngayon. Nung nakaraan, nag-usap kami ng mga kabataan, natakot sila. Kasi pinag-usapan nila yung eclipse. Sabi niya, Kuya Dante, ano ba yun? Eclipse. Kagabi ba yun? Sabi ko, hindi, ano lang yan. Kasi hindi pa naman yung katutuo na paghuhukom ng Diyos eh. Pero kapag maghuhukom na, lahat yan. Sabi ko, natakot sila. Kaya sabi ko, maglingkod kayo sa Panginoon. Alalahanin mo, mayroon Jesus Christ na pako para sa atin. Ang kamatayan ng Panginoon Jesus Christ para sa atin lahat. Pero hindi lahat yan mga ligtas, hindi. Ang nais ng Diyos, maligtas lang mga lahat. Ang nais ng Diyos na maligtas sana ang mga tao. Pero hindi lang lahat maligtas. Bakit? 7:21 ng Mateo, hindi lahat po tawag sa akin, Panginoon, praise the Lord, hallelujah, totoo na, hindi man yan, sabi Diyos, hindi man yan, ang makapasok lang yung tumutupad sa akin, yung mga gusto. Ilan yung pinarestro natin sa Security Exchange Commission na sa kulang-kulang 60 million, 60,000, kulang-kulang. Paano yan? Kaya maraming salamat sa inyo mga idol ha. Ibahagi ko. Sa sunod kung gusto, magbibigay ako ng mga talata para katotohanan at katibayan na ako nung unang panahon talaga, ako ay lingkod ng Diyos. Pero mali lang yung sa akin. Kasi ang tunay na religion, yung tinayo ni Jesus Christ, doon sa Mateo 16:18. Mateo 16:18 doon sa Jerusalem. At mula sa Jerusalem, dinala ni Pablo doon sa Roma. At mula sa Roma, ipinangaral na sa buong sanlibutan. That is universal. Pangbuong sanlibutan. At ang sabi ni Kristo, ang iglesyang ito, sasamahan ko hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito'y pangbuong sanglibutan, ang pangaral pangbuong sanglibutan. Universal Church, galing sa Roma. Pero yung mga hula, mga kuan, maganda pag-usapan. Maganda. Sabi 24:13 ba yun? Ang magtiis hanggang sa wakas. Yun lang ang maliligtas. Kailangan magtiis eh.
Hindi totoo yun. Sasabi nila na, yung sabi nila, hindi religion, hindi naman religion, hindi walang religion. Relasyon lang sa Diyos, walang religion. Mali. Mali. Bersikulo laway, talata, talata, bersikulo laway. Wala yan. Hindi walang religion. Santiago 1:26-27, litra por litra yan. Ang dalisay na religion. Dalisay pa nga, religion, litra por litra eh. Tapos sasabihin itong mga nagsulputang mga kwan, wala daw reliyon, napaka. Praise the Lord. Allahu Akbar. Maraming salamat, idol. Maraming salamat.